Hello beautiful! So today papakita ko na po yung aking tawag dito? Yung aking lumipad na ito yung ibon. Yung lumipad na siya. Ay, wala. So papakita ko na today yung aking na germinate for a year. Tapos isi-chismis ko sa inyo kung anong kaganapan. So dito nakalagay yung mga nag-germinate, yung mga germinate ko. So after mga ilang siguro mga 8 months or 7, dyan ko sila pinwesto. So let's go, chika na natin. But before that, gusto ko lang i-check yung mga plants ko muna. Surprise pa to. Kala mo namang Ayan. So, ayun. Mukhang umokay naman na yung plants at nakatulong tong net kasi hindi na sila ganun ka-stress. So, hindi ko pa to dinidiligan after sabihin nakaka 4 days na kasi may ire-repat ako. So, kapag nag-7, expected nyo na magkaka-stain yung yung inyong plants. So, ayun. So, papangit sila. But, protected naman, diba? Ayan. So, nag-flower. Mamaya magbo-bloom na yan. Yun, nandun pala yung ibon. So, let's go. Punta na tayo dun sa aking na-germinate. So, again, kapag nag-germinate tayo, huwag kayo mag-expect na 100% is mag-germinate. Lalo na kung hindi naman, kung hindi kayo expert, diba? So, ako masaya na ako sa na-germinate ko. Oy, mag-bloom na to. Baka makalimutan ko na naman. So, abangan natin ang bloom niyan. Si Happy. So, again, kapag nag-pollinate tayo, nag-germinate, is hindi nagiging 100% na nakaka-germinate tayo. Lalo na kapag first time natin, meron pa rin talagang pangyayari na hindi ka makapag-germinate or hindi lahat ng i-germinate mo is tawag dito, hindi lahat ng i-germinate mo ay mabubuhay. Meron pa rin talagang hindi magsisitubo. So, ayun, for a year, di ba, may pa-surprise pa. So, excited na akong i-share sa inyo itong aking germination. Ayun, tignan nyo na may itsura nung tray ko. Yung, yung pot ko. Diba? Self-watering pot. So, for a year, ayan, hindi nabura yung ating date. Magwa 1 year na sila sa May. So, yun nga, pag nag-germinate, hindi talaga 100% tutubo lahat. So, ako, masaya na ako na tumubo kukunti lang yung tumubo sa kanila. Pero masaya ako. So, hindi ko pa sila na-repat. Tada! Ayan, ang pangit na ng itsura. So, dati, maraming pinagdaanan yung pot na to. So, dati, sila, humaba. Kasi, nung medyo tumubo na sila, kailangan i-expose na sila sa sunlight. Pero nilagay dito sa may rack na yan. Ayan. Tapos, naging elongated sila. Tapos, nanilaw. Tapos, sabi ko sa hubby ko, siya na lang maglagay ng water. Kasi, yun nga, during my pregnancy last year, natamad nga ako maghalaman. Sabi ko, ikaw na lang maglagay ng tubig. Tapos, sobrang daming tubig yung binagay. Kaya nanilaw. So, madaming pinagdaanan yung pot na to for almost a year. And then, masasabi ko na matibay din pala yung mga Mirio. Tapos, kukunti lang yung Astro na tumubo. Ayan mo, tingnan nyo. Tapos, nasunog pa to as in, nangingitim na sila. Tapos nilagyan ko ulit ng tubig. Ayan, tumubo na sila ulit ng maganda. So, ang tibay din pala ng Mirio and the Astro.
So, nagkaroon na yan ng ng mga insects, ganon. So, magkakaroon talaga siya ng molds. Ayan o, nasunog. Tumutubo. May mga tumutubo pa, nagulat din ako. Ayan o. So, may isa tayong ano kaya to? Super kabuto kaya to? Ayan. So, yun. So, hindi ko talaga ako, nung nag-try ako, hindi ko ina-expect na hindi ko ina-expect na so, nilagyan ko lang, nung nagka-insects to, nilagyan ko lang siya ng Starkel G. Tingnan nyo, itsura noon. Tapos, ano bang ginawa ko dito? Nung gumamit ako ng Sebin, in-sprayan ko din. Tapos, basta hindi ko pa ulit to na inalalagyan ng fungicide. So, naglagay kasi ako ng tubig kahapon, kaya medyo wet yung soil na. So, continuous lang sila na nandyan. And, ayun. Basta ang daming pinagdaanan ng pat na to. Una, akala ko hindi sila mabubuhay. Hindi ko sila ma-maintain. Oo. Tapos, naging elongated sila. Tapos, nasobrahan naman sa araw. So, ayun. So, from this part, marami rin ako natutunan sa kanila. So, masusunog yan kapag sobrang exposure sa sun. Pero kung ilalaban nyo sa araw, make sure na sila ay well hydrated. Yun. Kaya din pala nilalagyan ko ng tape kasi once na nag-germinate na kayo, kailangan mataas yung humidity sa loob. Pag inopen nyo yan, pag tinanggal nyo kasi ito, ma-open nyo yan. Kaya kailangan may tape kayo. So, dito naman sa pot na to, sa second pot. Ayan. So, kukunti lang yung nabuhay. Oo. Ayan. So, mga asterias natin. So, parang anong tawag dito? Pukuryu siya. Ito din, no? Diba? So, ang pangit na nung itsura talaga. Pero may tumutubo pa rin. Nagulat din ako, nagsitubo yung iba dito. For almost a year. Ngayon pa lang sila nagtubo. Hindi ko alam kung bakit. Pero naka-expose na yan sa sun. Kahit napatubo sila, fully exposed na yan sa sun. Tapos, ayun, may isang Mirio, dalawa, tatlo. So, pangrapat na din. And, yung iba dito namatay. Yung iba din dito namatay. So, yun. Nagkaroon na ng yung tawag dito, yung kulay green dumot, 'di ba? Sa tagal kasi. Pero hindi ko naman kasi tumutubo pa rin sila. At saka ayan, hindi kagaya nung sa iba na papanood nyo, ang linis nung pot nila. Pero ito, totoo to walang halong eme for almost a year. And today po is April 4. Tapos tinanggal ko na yung nandito kasi kao-ayer naman na sila. Ayan. Tumutubo pa rin. Kabog. Ayan, mga asterias yung tumutubo. So, tingnan nyo, umangat na ito. Tingnan natin. O, diba? Nagsitubo. O, kabog. Hindi ko alam kung anong meron at nagsitubo sila. So, yun. At saka nung soil, kadiri. But, ayan sila. Diba? Lagi rin sinasabi ng hobby ko na ang hindi ko daw mag-pollinate, hindi naman ako nag-germinate. Sabi ko, ano ka? Nakalimutan niya na pinadilig ko to sa kanya. Ano ka kako? Kala niya siguro namatay to. Ano ka kako? Meron na. Tapos pinakita ko yan. Sabi niya, ay wow, sabi niya gano'n. So, kailangan na siyang i-transfer. Kailangan natin ng siguro kahit yung pot lang na pabilog na. So, abangan niyo yung pag-transfer natin. So, kahit ako hindi ko in-expect ni minsan na magka-cactus ako at magja-germinate pa ako ng cactus. So,
never talaga naisip na ako magiging plantita. Diba sabi ko nga sa isang vlog ko, naninira lang ako ng halaman ng bata ko. Ginagawa naming luto-lutuan ang mga dahon, plato, may bibili, tapos gagawin namin plato, tapos yung bulaklak yung ulam, mga ganon. So nakakatawa lang na hindi ko talaga naisip na mapupunta ako sa ganito, magiging plantita at magja-germinate ng cactus. So nyo, may mga nasusunog. Ganyan sila, nasunog sila pero nabuhay. Basta tubigan nyo lang, tsaka monitored. So kapag mabigat yung pot nyo, ibig sabihin may tubig pa siya. Pero pag magaan na yan, lagyan nyo na siya ng tubig. So, ayun. May mga vlog pa akong gagawin about sa germination, mga payo, ganyan. So, paano mag-care. So, abangan nyo po yan sa second germination natin. So, that's all for today. I hope nag-enjoy kayo kahit tsaka yung loob. Pero yan ang tunay. Yan ang tunay sa ating journey. O, diba? Nakapag-germinate na tayo. So, ang sarap at ang saya sa feeling na makapag-germinate ka and ayun, ma-share sa inyo. So, I hope nag-enjoy kayo sa ating vlog and more updates and tawag dito, and more chikas and ano pa, care tips sa ating mga cactus, astrogymno, and whatever. Ayan. So, yun lang. Abangan nyo yung ating mga tips sa pag-germinate. So, and yung second germination ko, abangan nyo yan. So, thank you for watching at Everything Nice at Mitch. This is your nurse Plantita saying, God bless po at lagi mag-ingat.